Ako nga pala si Macario. Pero Maki na lamang ang itawag mo. Masyado po kasing napag-iiwanan ng panahon. Ang pangalang binigay sa akin ni nanay. Ang sabi niya, nag-iisang apong lalaki pa lang ako nun. Kaya't sinunod niya sa kanyang amang si Lolo Macario. Ang pangalang binigay niya. Binago niya lang ng spelling. Tubong mas bati nga po pala ako at ang ikikwento ko sa inyo ay ang karanasan nito ni Lolo Macario tungkol sa panggagamot. Saksi ako sa mga pamamaraan ng panggagamot na ginagawa ni Lolo. Naganap ang pangyayaring ito taong 1999. Na mga panahong ito ay kasalukuyang marami pa ang nagpapagamot kay Lolo. Katulad na lamang ng mga nabati, na engkanto, kinulam o binarang, maging ang inaswang. Bata pa lang ay nasa pangangalaga na ako ni Lolo. Magmula kasi na maghiwalay ang mga magulang ko at lumuwas ng Manila ang aking ina. Naiwan na ako kay Lolo nun. Kasama niya at buhay pa si Lola Leonora. Kaya naman sa bawat araw na nakalipas ay kasakasama ako ni Lolo tuwing nanggagamot ito. Hanggang sa nakalakihan ko na ang gawaing yon. Isang magdadapit hapon noon nang may dumating na panauhin sa bahay namin. Saktong nagpapahangin ako kasama si Lolo sa balkonahe ng bahay. Nang makita ko ang mag-asawang may akay-akay na dalaga, na sa palagay ko ay kaidaran ko lang. Habang pinagmamasdan ko siyang papalapit sa bakuran, ay napansin kong tila ba nangihina na ang dalagang ito. Hindi na ito gaanong makalakad at parang hindi normal ang paglaki ng kanyang tiyan. Nang pagmasdan ko nga ang tiyan ng dalaga, tila ba sasabog na ito anumang oras. Iba din ang presensya niya habang patagal ng patagal na tinititigan siya. Pagdako ng paningin ko sa paa nito ay hindi ko mapigilan ng sariling magtayuan ng mga balahibo. Grabe kasi ang pamamaga nun. At may mga nagnanaknakan ding galis. Halos malata na ang kaliwang paa sa sobrang dami ng mga nagnanaknak na galis nun. Nabagang damdamin ko na makita ang kaawa-awang kalagayan ng dalaga. Sa mahinahong boses ay inutusan ako ni Lolo Macario na lapitan ang bagong pasyente at tulungang alalayan ito. Pero Lo, katatapos niyo lamang gamot sa mga taong may sakit na pumunta dito sa bahay kanina. Tsaka anong oras no? Oras na po ng pahinga natin. Reklamo ko kay Lolo. At sinabihan siyang napapagod ako sa ginawang pag-aalalay sa kanyang manggamot ng araw na yon. Sobrang dami kasi ng mga inutos ni Lolo tuwing nanggagamot siya. Isa pa, na mga sandaling ito, bahagya akong nagtataka kay Lolo. Hindi naman kasi siya tumatanggap ng pasyente tuwing sasakit ng takip silim. Oras na kasi yun ang pahinga naming maglolo sa mahaba-habang bakbakan na ginagawang panggagamot niya sa loob ng isang araw. Huwag nang maraming tanong pa. Sige na, Macario. Lapitan mo na sila at tulungang alalayan ng pasyente karay-karay nila. Muling utos ng abuelo ko. Lo, Maki na lang. Maki po yung itawag niyo sa akin, hindi Macario. Ang bantot ng pangalang Macario eh. Mas mabantot sa utot ng kalabaw. Walang hiya kang bata ka oh. Bakit naamoy mo na ba yung utot ng kalabaw? Natawa na lamang ako na makita kong nakamulagat ang mga mata ni Lolo at akmang babatukan niya ako. Kung makasabi kang mabantot yung pangalan, baka hindi mo alam. Isa ako sa pinakatisoy nung kabataan ko. Isang kindat ko lang sa mga kababaihan noon halos magkandara pa na sila sa akin. Kaya nga pinikot na ako ng lola mo para hindi na mapunta pa sa iba eh. Nako si Lolo talaga. Umiiral naman yung pagiging bolero mo. Baka kamo ikaw yung pumikot kay Lola. Ginamitan mo ng gayuma para magustuhan ka, no? Sinabi ko rin sa kanya na sobrang gwapong-gwapo siya sa sarili. Pati si Aling Diday ay napagkamalang kabit siya nito. Paano ba naman kasi kung makangiti at makatitig kay Lolo? Kulang na lang maglaglag na yung panga sa sobrang pagkangisi at halos sumuwa na rin yung mga mata sa sobrang titig nun. Buti nga hindi siya binarang ng asawa ni Aling Diday eh. Abay lintik ang bata ka ano? Isa lang inuutos ko, ang dami mo nang sinasabi.
Ano, susunod ka ba sa utos ko o tutuktukan ko na yung ulo mo? Mas matigas pa sa baon ng niyog. Sabi ko na nga po, Lo, susunod na po ako sa utos nyo. Ito na nanginginig na po yung mga tuhod kong tumayo. Wika ko at hiniritan pa siya ng biro. Normal na sa amin ni Lolo Macario ang ganong biruan. Kumbaga parte na ang biruang yon sa tuwing nagpapahinga kami. Para naman kahit papano ay mabisa ng pagod sa bumaghapong trabaho. Nang makita kong ilang hakbang na lamang at nasa bakuran na namin ang mga panauhin, tumayo na ako mula sa pagkakaupo at nilapitan sila. Hindi na ako nagtanong pa kung ano ang kailangan nila. Dahil normal na sa akin ang ganong mga bisita. Sadyang hindi lang talaga ako nasanay tuwing makakakita ng mga galis na halos mabutas na ang balat sa sobrang pagnanaknak at halos malata na. Iginiya ko na sila papasok sa loob ng bahay. Pagkatapos ay agad na iniga ang dalaga sa mahabang upuang may nakalatag na banig para sa mga pasyenteng darating. Si Lolo Macario naman ay sumunod ng pumasok at saglit na dumiretso na muna sa silid nila Lola Leonora. Pakiusap, iho. Tulungan niyo yung anak namin. Lolo mo na lang ang siyang kahuli-hulihang pag-asa namin. Pakiusap na matandang lalaking nagpakilalang Renato. Sumigunda namang nakiusap din ang asawa nitong nagpakilalang Rosita. Nangingilid na rin ang luwas sa mga mata ni Aling Rosita. At anumang oras ay babagsak na yon. Para mapanatag ay sinabihan ko silang huwag mag-alala't hindi naman sila pababayaan ng lolo ko. Kilala ko si Lolo Macario. Lahat ng taong lalapit at hihingi ng tulong sa kanya ay hindi niya tinatanggihan sa abot ng kanyang makakaya. Ipanatag nilang sarili at manalangin na sana'y hindi mahirapan sa gamutang gagawin ng kanilang anak. Sunod-sunod na tumango ang mag-asawa. Nagpasalamat. Saglit na pumunta ako ng kusina para kumuha ng maiinom na tubig. Pagbalik ko sa may sala, ay isa-isa kong inabutan ng mag-asawa ng baso at sinabihang uminom muna sila ng tubig para kahit papano ay maibsan ang pag-aalalang naramdaman nila. Papasensya na kung ganitong oras kami pumunta dito Sunod-sunod kasing problema na nangyari sa amin habang bumabiyahe papunta Wala pong kaso yun. Nga po pala, huwag niyo na sanang mamasamain pero itatanong ko lang po sana kung ano ang nangyari. Bakit inabot po kayo ng ganitong oras bago makarating? Tanong ko nang mapag-alaman kong nasa higit 2 oras lang ang biyahe mula sa lugar na tinitira ng mag-asawang bari namin. Ang sabi sa akin ni Mang Renato, nakailang beses daw siyang nasiraan ng tricycle na sinasakyan at nakailang beses rin kamuntik-muntikan ng mabangga ang sasakyan dahil sa bigla-bigla umanong dumudulas ang preno. Isa pa, kung hindi nga lang daw naging alerto ang driver ng tricycle ay muntikan na nilang masagasaan ng matandang lalaking bigla-biglang tumawid sa kalsada. Grabe ang nervyos na sinapit ni Aling Rosita bago nakarating sa bahay namin. Kung naka-tricycle po kayo, bakit nakita kong naglalakad lang kayo? Nasaan na po yung sinasakyan nyo? Tanong ko. Ay na nga iho Hindi na nakarating dito ang sinakyan namin. Nung nasa bungad na kami ng baryo ninyo, bigla na lang sumabog yung gulong kaya ayun. Humingi muna ng tulong ang pinsan ko para maayos yun. Pero mamaya kapag naayos na yun, habol siya dito. Sagot ni Mang Renato. Magsasalita na sana ako pero bigla namang sulumpot ng walang pasabi si Lolo Macario. At nagwikang ganun daw talaga kapag nakaramdam na ang taong sumalbahe na ipapagamot na sa isang albularyo. Ang taong biktima ng salarin. Lahat ay gagawin ng nilalang na inuutusan noon na bantayan ng taong sinalbahe. Nang sa gayon ay hindi makarating sa pupuntang manggagamot ang biktima. Sa bungad pa lang ng bakuran ko ay ramdam ko na yung matinding pangangailangan ninyo ng tulong. Huwag kayong mag-alala at susuriin ko ang kalagayan ng anak nyo. Sabi ni Lolo at nilapitan na ang anak ni Aling Rosita na nagngangalang Alena. Ang sabi ni Lolo, habang nakahiga ang dalaga sa mahabang upuan, ay may naramdaman siyang kakaibang presensya sa paligid. Na para bang may mga mata ang nagmamatyag sa dalaga. Mukhang hindi umubra ang bakod na ibinaon ko sa labas.
Malakas ang pakiramdam kong nasa malapit lamang ang nagmamay-ari ng presensya at naghihintay lamang ng tamang pagkakataon. Sabi ni Lolo. Hindi ko mapigilan ng mag-alala na makita kong namutla si Lolo noon. Agaran siyang napahawak sa dibdib at para bang nahihirapang makahinga. Lo, bakit po? Tanong ko. Lalapitan ko sana siya pero agad na tumigil ako sa kinatatayuan ng makitang sumenyas ito at sa mahinang boses ay sinabihan niya akong huwag na munang lumapit sa kanya. Dahil sa napakalakas umano ng gabay ng mangkukulam na nagmamatyag sa dalaga. Dahilan para manakip ang dibdib niya at halos hindi na siya makahinga. Mabilis na nagpakawala ng orasyon si Lolo. Nagtaas siya ng poder sa sarili para malabanan ang presensya ng gabay ng mangkukulam. Anak nang! Hindi ko napaghandaang malakas na uri na gabay pala ng mangkukulam ang nakasunod sa dalagang ito. Muntik na ako dun Wika pa ng abuelo ko at napapailing. Sandaling nagkatinginan na mag-asawa at kita sa mga mata nila ang pagkalito at pag-aalala sa anak. Bakit ngayon niyo lang naisipang dalhin yung anak ninyo? Hindi niyo ba alam na napakadelikado na ng kalagayan niya? Hindi makasagot ang mga magulang ng dalaga. Dahil sa nagsimula nang umiyak si Aling Rosita. Marahil ay hindi niya na makayanan pang bigat na dinadala at labis na pag-aalala sa anak. Pilit na pinapakalma naman ni Mang Renato ang asawa at sinabihan itong tumigil na sa pag-iiyak. Dapat ay hindi nila umano ipakita kay Alena na pinanghihinaan sila ng loob at baka mawalan pa ito ng pag-asa at ayaw ng lumaban pa sa buhay. Sumabat naman si Lolo. Hindi pa nga raw patay ang anak na mag-asawa pero kung makaiyak si Aling Rosita, parang pinagluluksaan niya na ito. Sa sinabing niya ni Lolo ay para namang natauhan ng mag-asawa. Tumigil sa pag-iiyak si Aling Rosita at sinabihan ng asawa nito na ang sumagot sa tanong ni Lolo Macario. Dinala po namin sa iba't ibang ospital yung anak ko pero walang makitang sakit yung mga doktor. Lahat na sinuri nila pero wala talaga sila makitang kahit na anong pinagkukunan ng pagkakasakit. Malungkot na saad ni Mang Renato. Sinabi niya ring ilang manggagamot nang nilapitan nila pero tinatanggihan ng mga ito na gamutin ang anak niya. Kapag naman tinatanong kung ano ang dahilan kung bakit ayaw nilang gamutin ang anak, tanging pag-iling lamang ang nagiging tugon ng mga albularyo. Bago nagwikang malakas ang nilalang na inuutusan ng mangkukulam na bantayan ang anak niya. Hindi nila yun kakayanin. Pasensya na kayo. Pero hindi ko talaga kayang gamutin ang anak niyo. Mahal ko pa yung buhay ko at hindi pa ako handang mawala. Paliwanag ng huling albularyong nilapitan noon ni Mang Renato. Ganun po ba, Mang Renato? Matanong ko po, paano niyo po nalaman yung bahay namin? Tanong ko noon. Sinabi ng matanda kung sino ang nagsabi sa kanya tungkol sa abuelo kong manggagamot. At nang malaman niya ngayon, ora mismong dinala nilang mag-asawang anak sa bahay ng abuelo ko. May mga sinasabi si Mang Renato tungkol sa kung ano ang pinagdaanan ng anak niya sa mga nakalipas na araw. Habang nakikinig ay pinasadahan ko ng tingin si Alena. Sobrang nakakaawa ang kalagayan ng dalaga. Halos butot balat na siya sa sobrang kapayatan. Puknat na ang ulo niya at manipis na rin ang buhok niya. Para siyang dinapuan ng sakit na tipos. Kung pagmamasdan nga'y parang ilang linggo na rin siyang hindi pinapakain. Idagdag pang napakaputla na ng balat niya na para bang unti-unting sinisipsip ang dugo nito sa katawan ng kung anumang klaseng nilalang. Nagbibitak at nagsusugat na rin ang labi ng dalaga. Hindi naman sa nalalait ako, Sir Seth, pero maiihalin tulad ko dito kay may precious yung itsura ng dalaga. Kilala niyo ba yon sa Lord of the Rings? Yun bang yung parang malagas na lahat ng buhok niya. Tapos nakaluwa yung mga mata at sobrang payat. Ganun na ganun. Hindi ko alam kung ano ang pangalan ng nilalang na yon. Basta naalala ko lang ay palaging binabanggit ang nilalang na ito. Ang mga katagang may precious. Makaraan ng ilang minuto ay saglit na nagkatinginan na mag-asawa na magsalita si Lolo.
Natama ang sinasabi ng mga manggagamot na unang nalapitan ng mag-asawang yon. Kinukulam ang anak nila at malakas sa mangkukulam na may hawak ng buhay ni Alina. Nag-aalalang nagtanong si Mang Renato kung maaari ba umanong makilala ni Lolo ang taong kumulam sa anak nila. Hindi sinagot ni Lolo ang tanong ni Mang Renato. Salip ay hinanda ni Lolo Macario ang mga kagamitang pangontra laban sa mangkukulam. Dahil alam niyang hindi umano magiging madali ang pakikipagtagisan niya sa aswang na mangkukulam na yon. Dahil nararamdaman niya ang malakas na uri ng orasyong nasa kaliwang inaaral ng mangkukulam na ito. Kinuha niya ang buntot ng pagi at inilagay ito sa tabi ng dalaga. Matapos niyang gawin yon, nag-umpisa na siyang mag-usal ng mga orasyong pantanggal sa markang ginawa ng aswang sa katawan ng dalaga. Habang ginagawa ito ni Lolo, ay napansin kong tila ba sunod-sunod na ang ginawang paghugot ng malalim na hininga ng dalaga, na para bang anumang sandali ay malalagutan na siya ng hininga. Kumunot ang noo ko at medyo kinabahan ng bagya. Ewan ko ba kung bakit sa dinami-daming mga may sakit na ginamot ng abuelo ko. Kay Alena ako nakaramdam ng takot at pangamba na baka may mangyari sa kanyang hindi maganda sa kalagitnaan ng panggagamot. Tulad na lamang ng mga sandaling yung pumapasok sa isipan ko na baka bigla na lamang itong malagutan ng hininga. Maya-maya ay nakita kong kaagad na nag-orasyon ng pangtigal po si Lolo Macario laban sa aswang na kumulam sa dalaga. Makalipas ang ilang oras na gamutan ni Lolo sa dalaga, ay talagang nahihirapan siyang kalabanin ng mangkukulam. Sa kadahilan ng napakatuso uman nito at napakaliksi pa. Kaya hindi niya mahuli-huli ang kaluluwa kahit na anong gawin niya. Magaling to. Pinahirapan mo akong hulihin ka. Kung hindi ko mahuli ang kaluluwa mo, mas mabuting ikaw na lang ang pumunta dito sa bahay. Total naman nandito ang gabay mo't ikinulong ko na sa garapong sinelyuan ng orasyon. Rinig kong bulong-bulong ni Lolo sa sarili. Nang tingnan ko ang garapong hawak-hawak ni Lolo, nagtayuan ang balahibo ko sa katawan dahil parang may kung anong mabigat na presensya ang panandaliang bumalot sa kabuuan ng bahay. Pero nawala din kaagad iyon nang may inusal na orasyon si Lolo Macario. Pagkatapos ay inihip sa apat na sulok ng bahay. Pambihira, ang akala ko'y makakatakas na ang nilalang na nasa garapon. Iiling-iling na wika ni Lolo Macario nun, matapos niyang ikutin ang kabuuan ng bahay. Tinanong ko si Lolo kung paano siya nakakasigurong susugod sa bahay namin ang aswang na sinasabi niyang kumulam kay Alena. Anong paraan ang ginamit niya para mapasunod ang aswang na yon? Sa tinagal-tagal kasi ng pagiging manggagamot niya, yun pa lamang ang kauna-unahang pagkakataon na may hahamuning aswang ang abuelo ko. Ayon kay Lolo, hindi pwedeng baliwalain ng aswang ang ginawa niyang pagkulong sa alaga nitong nilalang. Ramdam niyang isa sa pinakamalakas na gabay ng aswang ang nahuli niya. At sa oras na mawalan di umano ng pinakamalakas na gabay ang aswang, ay para na rin itong nabalian ng kalahating pakpak at hindi makalipad ng matayog. Kaya't walang mapagpipilian ng aswang kundi ang mapipilitang kunin mismo sa kanya ang gabay nito. Maghintay lang tayo ng ilang oras at sigurado akong may dadating. Elo, yung dalagang ginamot niyo po, kamusta na po yun? Ayos na ba siya? Ligtas na po ba siya sa aswang na kumulam sa kanya? Tumango si Lolo Macario at sinabing nasa mabuting kalagayan ng dalaga. Pero hindi pa tapos ang gamutang ginagawa. Pinagpahinga niya na umano muna ang dalaga para makapag-ipon ito ng lakas. Haharapin niya lang ang panauhin na darating mamaya. Pagkatapos noon ay saka pa niya lamang itutuloy ang paggagamot na gagawin sa dalaga. Saglit na hinarap ni Lolo ang mag-asawa at sinabihang ipanatag na ang kani-kanilang sarili. Dahil ligtas na kay kamatayan ng dalaga,
Nabawi niya na ang kaluluwa ng dalagang isinanla sa sinasambang nilalang ng aswang at naikulong niya na umano sa garapo ng gabay ng nilalang na nagbabalak kumitil sa buhay ng anak nila. Pinaalalahanan din ng mag-asawang wag na munang lapitan ang anak nila. Hayaan na daw muna na makapagpahinga ang dalaga. Sunod-sunod namang tumango ang mag-asawa at walang pagsidla ng siyang nararamdamang paulit-ulit na nagpapasalamat. Wag na muna kayong magpasalamat at hindi pa tapos ang lahat. Wika ni Lolo Macario sa mag-asawa at makahulugan na nagpalipat-lipat ng tingin. Hindi naman nakaligtas sa paningin ko ang ginawang yun ni Lolo. Tuloy ay kinabahan ako sa hindi mawaring dahilan. Gusto ko sana siyang tanungin at ipaalam ang mga hindi magandang pumapasok sa isipan ko. Pero hindi ko na nagawa pa. Dahil inabala na ni Lolo ang sarili sa pag-aayos ng mga bagay na ginamit sa panggagamot. Makalipas ang ilang oras at sumapit na ang may kalaliman ng gabi. Doon na kami nakarinig ng sunod-sunod na pagpapagaspas ng mga pakpak at malakas na huni ng wakwak na animoy nang gagalaiti sa galit ang bawat pagkawala ng tunog. Sandali pa kaming nagkatinginan ni Lolo Macario bago siya nagsalitang nariyan na umano ang panauhing hinihintay niya. Kasunod ng malakas na paglagapak sa lupa na parabang may nalaglag na bunga ng niyog, ay nanggagalaiting sumigaw ang isang matandang babae. Pinapalabas nito si Lolo Macario at magtutuos umano silang dalawa. Nang sinilip ko sa siwang ay malinaw na nakikita ko sa pamamagitan ng liwanag ng buwan ang nakakakilabot na itsura ng matandang babaeng nakatayo sa labas ng bakuran. Buhagag ang mga buhok na nagtataasan at namumula ang mga matang nanlilisik. Tila pusang nakahanda ng manakmal anumang sandali. Lumabas ka dyan, tanda! Magtutuos tayo! Paulit-ulit na sigaw nito habang minumura si Lolo. Abay, lintik na matandang ito ah! Kung makasigaw, akala mo bing yung manggagamot na tinatawag niya. Saad ni Lolo at umiiling-iling pa at parabang inaasar niya palalo ang nilalang. Saglit na nilingon ko si Lolo Macario at nag-aalalang tinanong kung kaya niya bang kalabanin ng aswang. Sa nakikita ko kasi ay parang napaka-agresibo nun at nakahanda talaga siyang salakayin. Huwag ka mag-alala po. Kayang-kaya kong talunin yan. Baka nakakalimutan mong isang magaling na albularyo tong lolo mo. Kampanting sagot ni Lolo. Sa mahinaong boses ay binilinan ako ni Lolo na isarado ko umanong mabuti ang bahay. Oras na lumabas na siya ng pintuan. At noon nang lumabas na siya ng pinto, mabilis ko nang sinunod ang bilin niya. Bago muling bumalik sa siwang ng bintana at sumilip sa labas ng bahay noon. Mabuti naman at dumating ka rin. Ang buong akala ko talaga ay magmamatigas ka pa rin eh. Nakangising pangaasar na turan ni Lolo sa nilalang. Nalilisik naman ang mga mata ng matanda nang makita nito nang malapitan si Lolo Macario. Umaangil itong aakmang susuguri ng abuelo ko, pero hindi yun natutuloy. Sa nanunuyang boses ay tinanong ni Lolong aswang kung bakit kinulam nito ang dalaga. Anong dahilan para gawin nito sa dalaga ang pangungulam nun? Ayon sa matandang nanggigigil, na kaya niya kinulam ang dalaga dahil gusto niyang makagante sa mga magulang nito. Matagal na umanong may lihim na galit ang matanda sa ina ng dalaga. Kung hindi dahil sa ina ng dalaga, sana ay buhay pa umano ang anak niya na dating kasintahan ng ama ni Alena. Nagkahiwalay lamang ang dalawa dahil umeksena na sa buhay nilang ina ni Alena noon. At ayun na nga, dumating ang araw na nabaling ng atensyon ni Mang Renato kay Aling Rosita, na naging dahilan kaya hiniwalayan ng anak na mangkukulam na aswang. At magmula nung iwan ni Mang Renato ang anak nito, nagtatangka na itong magpakamatay. Nung una hindi nagtagumpay ang anak ng aswang. Pero sa ikalawang pagkakataon, natuluyan na yon. Nagmaglaslas ng pulso at napuruan ng ugat.
Napakatagal na panahon kong hinintay na magtagpo muli ang landas naming dalawa ni Renato. At sa pagkakataong ito ay ipaparanas ko sa kanya kung ano ang paghihirap na naramdaman ko nung mga panahong dahan-dahang nawala sa piling ko ang kaisa-isahang anak ko. Dagdag pa ng matanda, hindi siya papayag hanggat hindi niya nakikitang unti-unting malalagutan ng buhay ang anak ni Mang Renato. Yun lang ba? Yun lang ba ang dahilan kung kaya gusto mong patayin ang dalaga? Napakawalang kwentang rason niyang sinasabi mo. Seryosong saad ni Lolo. Humalakhak ang nilalang at nagwika nga. Bakit? Ano ba sa palagay mo ang dapat kong gawin sa dalaga? Gawing alalay? Kahit kailan talaga ay walang magandang naidudulot yung mga katulad mong kampo ng dilim. Mag-aalay kayo ng isang inosenteng tao sa demonyong sinasambahan nyo para lang makuha ang nais nyo. Sabi ni Lolo. Sabay nag-usal ito ng orasyon at ikinumpas niya ang kanyang hintuturo sa ere. Nakita ko ang panandaliang nagulat ang nilalang sa ginagawang yun ng abuelo ko kung kaya't napasigaw ito. Kasunod doon ay nakita kong parabang hinambalos na malaking bagay ang aswang. Tapos nag-usal ulit si Lolo Macario ng orasyon, dahilan para tumalsik ng bahagya ang nilalang. Mabilis nang tumayo ang aswang at agad na sinugod nito si Lolo. At sa pagkakataong yun ay nakausli na ang mahaba nitong kuko at nakatutok yun papalapit kay Lolo. Nang tuluyan ng makalapit ang nilalang, ay agad na hinataw ito ni Lolo ng bitbit niyang buntot ng pagi. Nakailag ito sa mga ginagawang paghambalos ni Lolo. Pakawalan mo yung gabay ko! Sigaw nito. Sa isang kisap mata ko, ang kaninang matandang babaeng sumanggab kay Lolo ay naging isang mabangis na hayop. Umangil ng napakalakas ang aswang. Kung kaya naman ay nanonood sa kalamnan ko ang nakakapangilabot na pag-angil nito. Tingin mo masisindak mo ako dyan sa wangis mo? Magpalit ka man ng anyo para sa akin. Isa ka pa ring uhuging matanda. Kaya huwag ka makaangil-angil dyan at nagmumukha kang bungal na aswang. Mas lalo lang akong naaasar sa ginawa mong pamimerwisyo. Seryosong wika ni Lolo at hindi nagpatinag sa ginawang paninindak ng nilalang. Kahit kailan talaga hindi ko mahuhulaan kung kailan si seryoso ang abuelo ko at kailan siya hindi seryoso. Akalain mo ba namang biglang magagalit sa kausap tapos mamaya-maya biglang lalaitin? Subali ayun na nga. Mabilis na sinunggaban at inatake ng aswang si Lolo Macario. Hindi naman napaghandaan ng abuelo ko ang ginawang yun ng nilalang. Sa isang iglap lang ay nahawakan siya kaagad ng aswang at walang sawa siyang pinagkakakalmot. Walang hiya kang aswang ka! Papatayin kita! Sigaw ni Lolo habang patuloy pa rin siyang nakikipagbuno dito. Nang akmang kakalmutin na ulit si Lolo ng nilalang, kaagad na nag-usal siya ng orasyon para hindi makalapit ang aswang sa kanya. Pero bago pa man siya nakatapos sa ginawa, ay tuluyan nang nakalapit sa kanya ang nilalang na yon. Doon ay muli na naman siyang pinagkakakalmot nito gamit ang matutulis nitong mga kuko. Ganun pa man ay pilit na nakikipaglaban si Lolo. Gusto ko sanang lumabas para tulungan siya. Ang kaso nga lang ay kabilin-bilinan niya sa akin na huwag lumabas ng bahay at mas lalong huwag na huwag akong mangengialam kung ano man ang makikita ko oras na makipagharap siya. Dahil hindi umano ako makakatulong kung sakali man na gagawin ko yon. Sa halip ay magiging balakid lamang ako sa mga pinaplano niya. Para tapusin ang pamimerwisyo ng nilalang na ito. Dahil sa sinabi niya ni Lolo ay hindi na ako lumabas ng bahay. Bagkos ay umalis na lang ako mula sa pagkakasilip at taimtim na nanalangin na sana'y matalo na ni Lolo Macario ito. Habang pinapakiramdaman ko ang mga pangyayaring kaguluhan, lumapit ang mag-asawa at pinayuhan nila akong pagkatiwalaan si Lolo na makakaya niyang talunin ng aswang gaya ng pagtitiwala umano nila dito na magagamot ang anak nila.
Kahit na ni isang beses ay hindi pa nila nakita o nakasalamuha ang abuelo ko. Tanging pagtango lamang ang naging tugon ko. Pero sa kaloob-looban ko ay grabe ng pagririgod dun ng dibdib ko sa sobrang kaba at pag-iisip. Ano lang mangyayari sa akin oras na may mangyari kay Lolo Macario? Dahil nahulog na ako sa malalim na pag-iisip nun, hindi ko na namalayan pa kung ano ang nangyari sa labas ng bahay. Nakarinig na lang ako ng katok at nang pagbuksan ko ay tumambad si Lolo na duguan. Inalalayan ko siya at inakay papasok sa loob ng bahay. At nung ginamot ko na ang mga sugat niya, tinanong ko siya kung anong nangyari doon sa aswang na nakalaban niya. Isang malalim na hininga muna ang pinakawalan ni Lolo bago niya ikinuwento ang mga nangyari. "Huwag na kayo mag-alala pa. Tapos na ang pagdurusang naranasan ng anak mo. Pinuruhan ko na bago tumakas. Bago pa man sumikat ang araw ay nakasisigurado ko na malalagutan na ng hininga iyon na nagdulot ng pagpapakihirap sa anak niyo." Laking pasalamat naman na mag-asawa sa ginawang pagligtas ni Lolo sa buhay ng kanilang anak. Doon lang din namin napag-alaman na magtatatlong buwan pa lamang pala magmula nang magbakasyon galing Manila ang mag-asawa kasama ang kaisa-isahan anak nilang babae. At ang matandang aswang tinutukoy ni Lolo ay kilalang aswang sa lugar kung saan naninirahan si Mang Renato noong kabinataan pa nito. Hindi niya naman alam na nagpakamatay palang anak ng bantog na aswang sa kanilang lugar noon. Lingid din sa kanyang isipang may lihim na galit pala ang matanda sa kanya. Dahil nung minsang magkita silang dalawa, magmula noong magbakasyon ay magiliw namang nakipag-usap sa kanyang matanda. Kaya ang akala niya ay ayos lang ang lahat.